Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Bible Evangelization. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, gabay ng kaliwanagan ni Banal Santa Maria, ay ating po binabahagi sa inyo sa linggong ito, ang mensahe ng ating banal na Panginoon. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay maging makatotohanan para sa katarungan. Gabay ng Panginoon Diyos at Kristo Jesus sa katotohanan. Ngayon po ay babasahin ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po sa Bagong Tipan o mabuting balita na paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. At ayon po dito sa mga taga-Kolosas, Kabanata 1, talatang 4 hanggang 6, ito po ang mensahe. Sapagkat nabalitaan namin ang tungkol sa inyong pananampalataya kay Kristo Jesus at ang pag-ibig ninyo sa lahat ng hinirang ng Diyos. Dahil sa pag-asang kakamtan ninyo ang mga inihanda para sa inyo doon sa langit. Nalaman ninyo ang tungkol sa inaasahan ninyong ito nang ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita ay ipingaral sa inyo. Ito ay lumaganap sa buong sanlibutan at nagdala ng pagpapala tulad na nangyari sa inyo. Mula nang marinig ninyo at maunawaan ng katotohanan tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Epeso, Kabanata 4, talatang 13 hanggang 15. Ito po ang mensahe. Sa gayon, tayong lahat ay magkakaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Hindi na tayo matutulad sa mga bata na nadadala ng bawat aral parang sasakyan sa dagat na sinisiklot-siklot ng alon at tinatangay ng hangin. Hindi na tayo malilinlang ng mga taong hangad ay ibulit tayo sa kamalian, manatway sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan, sa diwa ng pag-ibig, magiginap tayo kay Kristo na siyang ulo. Pagpatuloy po natin sa kay Apostol San Lucas, Kabanata 12, talatang 2 hanggang 3. Ito po ang mensahe. Walang natatago na di nalalantad, walang nalilihim na di nabubunyag, anumang sinabi ninyo sa dilim ay maririnig sa liwanag. Anumang ibinulong ninyo sa mga dilim, sa mga silid ay ipagsisigawan. Patuloy po natin kay Apostol San Juan, Kabanata 8, talatang 12 hanggang 16. Ito po ang mensahe. Muli nagsalita si Jesus sa mga tao. Wika niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at dinalakad pa sa kadiliman. Kumatalman ako, tama ang aking hatol, sapagkat hindi lamang ako ang umahatol, kundi ako at ang amang nasa langit. Patuloy po natin sa mga taga-Roma, Kabanata 13, talatang 3 hanggang 10. Ito po ang mensahe. Ang mga utos gaya ng huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot, at alin amang utos na tulad nito ay nabubuo sa ganitong pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kadiluman, kaya ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan. Ito po ang mensahe salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating pagbabahagi ng mabuting balita sa lingkong ito. Pasalamatan po natin ang ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo, gayon din po ang banal na Santa Maria. Maraming salamat po, banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo, at banal na Santa Maria. Ngayon ang po ipapaliwanag ko sa inyo ang mga mensahe ito mula po sa tema na maging makatotohanan para sa katarungan. Gabay ng Panginoon Diyos at Kristo Jesus sa katotohanan. Yan. Nais pong ibabatid sa atin ng banal na Panginoon Diyos na tayo ay maging makatotohanan para sa katarungan at yung gabay niya para sa katotohanan. So ano ba itong gabay ng Panginoon Diyos para sa katotohanan at paano ba tayo maging makatotohanan para sa katarungan? So ngayon, nais pong ibabatid sa atin ng banal na Panginoon Diyos na ang Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo at ang kanyang salita ang katotohanan. So sila ang katotohanan
At itong binabahagi natin sa inyo ng mabuting balita ang siyang katotohanan. Kaya, kung ito ay ating isa sa buhay at susundin, mananampalataya tayo sa Panginoon at mula Panginoon sa Kristo, mamumuhay tayo ng nasa katotohanan. Mamumuhay tayo sa ilalim ng kaliwanagan ng Panginoon sa Kristo, Panginoon Diyos, at hindi tayo mamumuhay sa dilim o sa kasinungalingan. Kaya, kapag tayo ay namumuhay sa liwanag, namumuhay tayo sa katotohanan. At kung mamumuhay tayo sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula sa pagtalima ng mabuting balita, namumuhay tayo sa katotohanan. At gayon din, kung namumuhay tayo sa katotohanan, namumuhay tayo sa katotohanan. So yan. Kaya ang mabuting balitang ito ay katotohanan, ito rin ay katapunan. Kaya kapag ito ay isinabuhay natin, namumuhay tayo sa katotohanan at isa tayo namumuhay tayo sa katapunan. Kaya bawat salita, bawat aral ng mabuting balita, isa sa buhay natin. Upang tayo maging mga katotohanan at maging mga katapunan. Ngayon, paano ba yung sinasabi ng mabuting balita na tayo maging mga katotohanan? Tayo ay mamumuhay ng matuwid. Mamumuhay tayo ng mabuti. Mamumuhay tayo mula sa udyok ng pag-ibig para tayo ay makatupad ng kautusan. Makatupad tayo sa kalooban ng banal na Panginoon Diyos mula dito sa ipinangaral at ipinangaral sa atin ng banal na Panginoon sa Kristo. Ngayon, para matupad natin ang kalooban ng Panginoon Diyos, yung ipinangaral ng Panginoon sa Kristo ay mamuhay tayo ng pag-ibig. Kung mamuhay tayo ng pag-ibig, mamuhay tayo ng pag-ibig. Makatanungan mabuti, so yan ang pamumuhay ng makatotohanan. Kaya tayo ay hindi namumuhay sa kasinungalingan kung mamumuhay tayo sa kalooban ng banal na Panginoon Diyos mula sa malakas ng mabuting balita na hindi ang ating Panginoon Kristo. So ganyan tayo mamumuhay ng makatotohanan. Ngayon, tulis dyan ang ating pamumuhay. So tayo namumuhay sa kasinungalingan, namumuhay tayo sa kadiliman. Namumuhay tayo sa hindi mabuti. So kaya dapat namumuhay tayo ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya tayo ay, para tayo ay maging katotohanan, hindi natin ang ating Panginoon Diyos. Sabagat yung Panginoon Diyos na dumalang ay banal. Siya ay katotohanan at ang butong anak niya ang katotohanan. So kaya tayo ay dapat ay sumusunod sa Kanya sapagkat siya yung kataas-taasan na makatarungan, makatotohanan dumalang sa ating lahat. Ngayon kung hindi tayo susunod sa Kanya, wala tayong magagawa. Sapagkat kung hindi natin susunod yung kalooban, kung hindi tayo naniniwala sa Kanya, nagtakla nga siya ng takla-kanon para sa ating lahat. Para tayo ay yung makikisa sa Kanya, mabubuhay na walang hanggan sa ilalim ng Kanyang pag-aari. Yung hindi, ilalagay niya sa impyerno yung mga nilikha na aayon sa Kanya. Ang gaya noong mga anghel na nangalaban sa Kanya at sino man mga tao na mahihikayat at mamumuhay ng mali, hindi ayon sa kalooban ng Panginoon Diyos, ay maaari ibulit sa impyerno. So kaya, kung nais natin na tayo magkaroon kung nais natin na tayo ay nakisa sa buhay na walang hanggan, ito na nga kung ng Panginoon Diyos, so mamuhay tayo sa katotohanan. Mamuhay tayo sa aral ng mabuting balita. At napakasimple, mamuhay tayo ng mabuti, matuwid, iwasan natin yung kamarian, huwag tayo gumawa ng masama, namumuhay tayo sa katotohanan. As simple as that. So ngayon, kung tayo mamumuhay sa kasamaan, namumuhay tayo sa kadiliman, namumuhay tayo sa kasinungalingan. So, dahil sa tayo ay nasa spell ng demonyo, ngayon tayo ay pinango ng Panginoon sa Kristo mula sa spell ng demonyo kung saan tayo ay nilinlang ng demonyo yung simula, di ba? So kaya namumuhay tayo sa kasinungalingan, sa linlang ng demonyo. Di ba nilinlang sila sa Eva at Adan? So, kung malinlang sila, namumuhay na tayo sa kasinungalingan na ipinanlinlang sa atin ng demonyo. Kaya nagkaroon ng kamatayan ng tao. Di ba nilinlang niya? So namumuhay tayo ay hindi sa panlilinlang ng demonyo. Ngayon, tayo ay tinubos ng Panginoon sa Kristo. Ginabayan tayo para sa pamumuhay ng mga katotohanan. Sa pananampalataya, sa banal na Panginoon Diyos. At hinangon niya tayo doon sa makasinungaling na pamumuhay mula sa panluloko ng demonyo. Kaya tayo ay mula sa panluloko ng demonyo na yan, ay tayo ay nagkamali.
tayo ay gumawa ng mali, tayo ay natutong magkasala. Lumabas yung ating makamundong pita. Kaya, at mula dyan ay natutong gumawa ng mali ang mga. Gayun pa man tayo hindi pinagsawa ng manala ng Panginoon Diyos, nagabayan mula sa simula. Kahit na naloko na sina Eva at Adam, ginabayan pa rin sila ng manala ng Panginoon Diyos. At hanggang sa panahon ngayon, sa gabay naman ng Panginoon sa Kristo. Kaya tayo ay, yan ang dapat na maging gabay ng bawat. Lalong-lalo na yung mga kapamalaan, kayo dapat ay mamuhay sa katotohanan para kayo lalong mga pamahala ng makatotohanan. At hindi kayo namumuhay sa kasinungalingan. So ngayon, kung kayo mamumuhay sa kasamaan, kasinungalingan, so kawawa yung mamamayan ninyo, kayo ay gagawa ng hindi mabuti sa mamamahala at mamamahala kayo ng hindi mabuti. Kayo kung naaayon sa gabay ng Panginoon Diyos at namumuhay kayo sa katotohanan, matuwid ang inyong pamamahala. Mamamahala kayo ng mabuti. Mas diba, kung kayo magagabay naman ng Panginoon sa Kristo, sa katotohanan, you generally govern good, govern fair sa inyong pamamahala. So at yan ang gabay naman ng Panginoon sa inyo, na yung ating kapamalaan ay mamahala ng ganyan. So kaya iwasan yung kayo ay mamahala ng hindi matuwid. So maging matuwid sa inyong pamamahala para kayo ay namumuhay ng makatotohanan sa inyong pamamahala. So yun, muli sana nagabayan naman tayo ng mabuting balita sa pabahagi ng The Bible Evangelizations at tayo magkaroon ng malaking pag-asa sa ligtasang spiritual. At tayo ay sana ay patuloy na inyong pakinggan ang mabuting balita at kayo ay magabayan sa ligtasang spiritual at kayo ay sana ay ating mabuklod sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo at dito sa mabuting balita sa gabay ni Banda na Santa Maria at sana patuloy tayong gabayan ng presensya ni Banda na Santa Maria ng kanyang kaliwanag ng pagmimilagro sa ating pagbabahagi ng mabuting balita at kayo may kayat ko sa pagtalima nito at pagbubuklo natin. At gabayan tayo siyempre ng ating kapangyarihan ng Panginoon Diyos milagro mula Banda na Santa Maria sa ating pagbubuklod ng sangkatauhan at pagbabahagi ng mabuting balita o pangangaral ng mabuting balita o pag-ipanghilid. At doon sa Interfaith Unity, patuloy tayong sana may kaya kayo sa pagkakaisa sa Interfaith Unity at sa gabay ng kaliwanagan ni Banda Santa Maria at pagkaisa tayo doon para maiwasan natin yung hindi pagkakaunawaan. Mauwi, sigalutan, labanan, yung bawat mga simbahan mauwi sa sigalutan, labanan o ibang mga nanampalataya na hindi nagkakaunawaan, sigalutan, labanan hanggang sa magkakauwi ng digmaan. Bagkos ay nagkapairan tayo ng pagkakaisa, kapayapaan, pagmamahalang pagtutulungan, kabutihan, gagabay tayo sa common good, sa gabay sa mga kapamahalaan para mamahala ito ng mabuti, mamahala ito at pagpairan ng mga karapatan. So, nagagabay natin sila from the mga pinaniniwalaan natin, from the interpretation. Instead, naglabanan tayo, mas lalong yung mga bansa at mga taong hindi nagkakaunawaan ay lalo silang maglalabanan kung maging ang mga relihiyon ay hindi nagkakaunawaan. Diba? At doon sa CBCP, Vatican Church, maliwanagan kayo ni Banda Santa Maria at patuloy niyong pagbuklurin ang sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon sumala Panginoon sa Kristo at mabuting balita. At sa ating munting kakayanan, sana patuloy tayong gabayan ng milagro, kapangyarihan ng Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, Banal Espiritu Santo, with Mother Mary, at kayo ay ating mapagbuklod sa gabay ng kanyang kapangyarihan sa pagbabahagi ng mabuting balita. At mabuklod kayo sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo at mabuting balita. Yan. At kayo magkaroon ng malaking pag-asa sa ligtasan. At gabayan tayo ng kanyang kapangyarihan sa paggabay sa pamahalaan na ito ay magabayan sa mabuting pamamahala, pagpapayaran ng batas ng justisya, karapatan ng tao. Kaya yung mga pamahalaan, mamahala kayo ng mabuting matuwi-tuwi yung karapatan ng tao. Sa gayon, ay makikinabang yung inyong mamamaya, makapamumuhay sila ng maunlad, ayon sa karapatang mapayapa. Sa lahat, makakapanampalataya sila sa banal na Panginoon Diyos. Mula sa Panginoong sa Kristo. At anong pananampalataya mayroon ng bawat isa sa inyong mabuting pamamahala at pagtupad ng kapamahalaan. Muli, magandang hapon sa inyo lahat at God bless you. Yan. At sana ay patuloy tayong pagpalain ng buhay,
kasaganaan ng ating banal na Panginoon Diyos at proteksyon. At sama-sama natin subuhay yung mabuting balita. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.